Yusek, sa ngayon tama po ba nasa alert level 3 or voluntary repatriation po tayo dito sa ilang mga bansa na apektado nga po nitong nangyayaring gulo dyan sa Middle East? May possibility po ba na magdeklara ng alert level 4? Ito pong pag-set ng alert level, of course, this is with the Department of Foreign Affairs. So, sa pag-uusap po namin sa kanila, talaga pong nag-a-assess po sila based dun sa conditions. No? So, sa ngayon po, wala pa pong ganong anunsyo at hindi pa po yan na consider, I would think, kasi hindi pa po nila nasasabi sa amin yung alert level 4. Oo, doon po sa doon po sa mga lugar kagaya ng Israel, Iran, Lebanon, Dubai, yung kung saan po maraming mga Pilipino, ano po exactly mga area yung pinakabinabantayan natin ngayon? Halimbawa sa Dubai po mismo. Sa Dubai, may mga reported, in fact, yung mismo nating mga OFW sa report nung mga nagiging, I would say, mga bombings and attacks. First, yung sa international airport, no, meron tayong kababayan na yung certain gate na natamaan, yung kung saan siya nagtatrabaho, katabi po noon, Manong Ted, DJ Chacha. So, meron din dyan. Tapos may mga selected na mga hotels din na naapektuhan. But based sa report ng ating welfare officer, kanina-kanina lang, ay nagkakaubusan na rin, Manong Ted, DJ Chacha, ng hotels sa Dubai, no? Kasi marami sa atin din na, but our MWO, yung ating Migrant Workers Office, we have established na a help desk doon sa atin at marami tayong mga kababayan na humingi ng tulong ng temporary accommodation. So, napoprovide na natin siya pero nagkakaubusan ng hotel accommodation dyan sa Dubai. Opo. Sa dami nga po ng stranded. Sige po ma'am, but ngayon po ma'am, you can only confirm, well sadly, isa hong Filipina caregiver ang patay dito po sa Tel Aviv. The rest po naman, wala pa po tayo kahit na injured o doon sa binabanggit nyo, doon sa tinamaan po sa may bandang Dubai Airport na injured ang Filipino doon? Hindi po na-injured, pero meron pong, I would say, na kapag nagkaroon po siya ng slight injury sa Kuwait po. Nagkaroon ng slight injury. Sa Kuwait? Dahil po sa Kuwait. Pero okay naman po siya. Kumbaga natamaan lang ng mga ilang debris, pero hindi po siya naging major injury, no? Pero yung I can confirm po ngayon, yung naging anunsyo na ating Pangulo, na may nasawi po tayong kababayan na caregiver na taga Pangasinan po. Isa lang po itong injured na worker sa Kuwait Airport, International Airport. Lalaki po ito. Isa lang po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!